Hello everyone and welcome back to my channel dito sa Seryosong Usapan with Kuya Jun. Ang ating topic ko sa ngayon ay tungkol dito kay Senator Bato de la Rosa at sa ginanap niyang hearing uh, dun sa Davao at talagang doon pa mismo sa loob ng KOJC compound. So, atin munang panoorin at pakinggan kung ano ang naging kaganapan sa naturang ginanap na hearing. At pagkatapos nun, tsaka natin siya bibigyan ng seryosong usapan. Okay? This hearing, I would like to get the commitment of the PNP. Ano ba talaga? Are you willing to sacrifice the future of the children ng mga estudyante? Hindi sila makapag-aral dahil sa continued presence niyo dyan sa area? Sir, we are not preventing them. Ha? We are not preventing them to continue with their Yeah, daily you're not preventing them, but kung ako ang estudyante, hindi ako papasok dyan na ganyan kadaming pulis. Hindi ako papasok dyan. Ako teacher, hindi ako komportable na kaklase dyan kung ganyan kadaming pulis sa loob. I think more than me, sir. There's one person that we can ask to end all of this, sir. And I think we know who he is. Because Kaya nga, your quest for the arrest of Pastor Kibuloy would mean sacrificing everything. Yung mga bata na nag-aaral, yung mga tao na nakatira dyan, ganun ba? So you will continue to stay. Hindi ba pwedeng bigyan nyo muna ng relief yung mga tao dyan to back to their normal lives? Tapos kung meron na naman kayong positive info, go ahead. Go ahead. You arrest Pastor Kibuloy kung nandiyan siya sa loob. Alam mo, Nick, the way I see it right now, however you defend your position, you are at the losing end. Nakikita ko. And I think, I am suggesting to you, kung talagang after 13 days of occupation of that compound, still, hindi nyo na-aresto si Pastor Kibuloy, I think, it's high time for you to make a tactical retreat. For the meantime, huwag mong gawin na rason na napasubo na kami dito, tuloy-tuluyan na namin ito, sir, dahil napasubo na kami. You're not saying that, but ako, pakiramdam ko, yan ang nangyari ngayon. Napasubo na kayo dyan, kahit hindi niyo nakikita, si Pastor Kibuloy, tuluyuan na lang ninyo. Ayaw na niyo umalis. Alam mo, kung babalik sa normal yung buhay ng mga taga-QGC, pag umalis kayo dyan, pati yung mga pulis natin, babalik rin sa normal yung buhay nila. And we are not preventing you from striking back. Kung meron kayong mabigat na informasyon na nandyan talaga si Pastor, pasukin nyo, arestuhin nyo. Pero continuously staying there is detrimental to both of the parties, QGC at saka kayo, pulis. Detrimental to both sides yan. I am appealing to you in the name of humanity. Please be human enough to consider all these things. Please be human enough. I
I cannot give you a direct order, although gustong-gusto ko talaga sabihan kayo na umalis na kayo dyan, but I cannot give you a direct order, otherwise, it will be a legislative overreach. I'm not part of your chain of command. Hindi ko kayo pwedeng orderan dyan. But as part of our oversight function over you, we have all the reason in this world to give you our advice, our recommendation, how to do things properly in the name of humanity. Magiging normal ang buhay nila, magiging normal ang buhay ninyo kung babalik kayo. Then kung meron na magiging informasyon, go ahead. Nobody's stopping you. Pero yung ganyan tuloy-tuloy na lang kayo, I am running out of reasons to explain to the people why are these policemen are still there after how many days continuously occupying because gusto nilang kalkalin lahat ng lugar. Ay, hindi ko in-invalidate yung mga rason ninyo na meron kayo nakikita, meron kayo informasyon. Okay, that's part of your job. Pero sa ngayon naman siguro, you cannot justify your existence there inside the compound for how many days na. I know you're pressured by your commanders to arrest Pastor Kibuloy. They will not give you 3,000 people from other police regional offices. They will not support you with that gargantuan number of troops just to arrest one wanted person kung walang imprimatur yan galing sa taas. Napipressure kayo. But because of that pressure, napapasubo na kayo, nahiya na kayong umatras. I am giving you the advice. As early as now, you can make your tactical retreat, however you term that, strategic retreat, you can do that. Pero kung sabihin mo sa akin, General Torre, that you will still continue to stay there, I don't know how to explain your continuous stay in that area, armed with warrant of arrest. After 13 days, hindi pa nyo nahuli yung hinahanap ninyo. I am running out of reasons. I am running out of justifications. I want to help you. I want to help you justify your actions. Dahil mga tao ko kayo dati. I'm trying to help you. I am trying to justify your actions, but I'm running out of justifications. Ngayon sabihin mo, tuloy-tuloy niyo pa. Well, I don't know how to deal with this situation. Kung nakikinig sana si President Bongbong Marcos ngayon, I am appealing to you, Mr. President, please, listen to these people. Mr. President, sana ibalik mo ang buhay nito mga tao na ito to normal, not only to the QJC members, but also to your policemen. Galing pa ito sa ibang region na ilang araw na dito, walang matinong higaan, walang matinong kain, walang matinong tulog, walang matinong ligo. I am appealing to you, Mr. President, please act on this. Huwag ninyo isara yung utak ninyo para mahuli lang si Pastor Kibuloy. You are willing to sacrifice everything. Okay, medyo That's only an appeal. medyo mahaba yung ano to itong hearing na to. Kinuha lang natin yung mga
itong medyo mga portion o mga pinagsasabi nitong si Bato de la Rosa. Unang-una, ano ba yung purpose ng hearing na yan? At talagang dinala pa dyan sa dinala pa dyan sa KOJC compound. At talagang nagsama pa tong tatlong senador na medyo senador na ano bang magandang term na pwede rin natin gamitin dito. Pero bago yan, yun nga, ano ba yung purpose nila na nagsagawa sila ng hearing dyan? Ang alam ko naman, kapag may hearing na ganyan, tatanong yung mga senador, ay ang purpose niyan ay in aid of legislation. Pero sa nakikita ko at saka sa pananalita nitong ni De La Rosa ay hindi naman yata yun ang purpose nila eh. Kasi sinasabi niya, inuutusan niya itong si General Torre na mag-back up, kumbaga, back out, tactical retreat daw. Kung titignan niyo yung sinasabi niyang yun, pinapatigil niya yung operation nitong PNP o nitong ating kapulisan na isinasagawang arrest warrant para kay Kibuloy. Naging din to si De La Rosa si Bato. Naging pulis at naging PNP chief din siya nung panahon ni Digong. Pero sa nakikita ko ay parang hindi niya naintindihan kung ano yung trabaho ng kapulisan o ano yung responsibilidad ng mga pulis na nagsasagawa ng warrant of arrest. Anong problema mo ba to, De La Rosa, kung natagalan man sila dyan, yung mga kapulisan, o hanggang ngayon, ang sabi yung 13 days na sila dyan, ay nandyan pa rin sila. So, anong problema? Bakit kailangan na nilang umalis? Or bakit parang pinapaalis mo na sila? Although sinasabi mo na hindi mo sila minamanduan, pero yun na yun eh. Yun na yung tinutumbok ng salita mo eh. Gusto mo nang umalis sila dyan. Dahil sinasabi mo na ang ginagawa nila ay illegal search na. Dahil lagpas na kamo ng 13 days. Sa nakikita ko, tapos
pinapakuha mo sila, pinapa-apply mo sila ng search warrant. Parang ganun yung ano mo sa nakikita ko, mukhang hindi mo alam yung warrant of arrest at yung search warrant. Parang sinasabi mo na kailangan yung search nila ay yung isang lugar lang na inaakala nila nandun nandun yung hinahanap nila. Naging PNP chief ka pero parang hindi mo alam kung anong pinagkaiba ng warrant of arrest at saka search warrant. Parang yung tinutumbok mo, yung search warrant. Na sinasabi mo na paso na yung pag-search nila kasi nga na 13 days na silang nandyan Ang sinasabi mo ay ang warrant of arrest ay dapat nasa 10 days lang. Kumbaga, parang yun ang tinutumbok mo. Ang pinupunto mo dun ay yung search warrant. Hindi yung warrant of arrest. Kasi yung search warrant ay ang hinahanap lang ay yung bagay. Halimbawa, may nakapagsabi sa kapulisan na yung property na yan ay maraming baril o maraming drugs. At yung kapulisan ay meron silang search warrant. Ayun, nahalugugin nila yung property na yun. At sa loob ng 10 days at yung paghahalugog nila dun sa property na yun, ayun, magpapaso na yung tinatawag na search warrant. Pero yung tinatawag na warrant of arrest, ang pagkakaintindi ko walang yan, walang expiration yan unless ma-serves na yung warrant. Ibig sabihin, kapag nahuli na yung pugante na para dun sa warrant of arrest na yun, ay dun lang yun magtatapos yung tinatawag na arrest warrant. Kaso, iba yung pagkakaintindi mo ba ito Ang pagkakaintindi mo, yung warrant of arrest or arrest warrant, ay ang pagkakaintindi mo ay yung search warrant. So parang malabo ka dun Parang hindi mo alam kung anong pinagkaiba. Naging PNP chief ka pa naman at hindi mo alam yan sa sinasabi mo, lumalabas na hindi mo alam kung anong pinagkaiba ng arrest warrant at saka search warrant. At isa pa, dyan sa naganap na hearing na yan, lumalabas din na kayong tatlong senador, ikaw, si Robin Padilla at si Bongo, lumalabas na wala kayong alam bilang senador.
kung lumalabas ang kung hanggang saan lang yung kapasidad nyo na nagdudunong-dunungan kayo, pero ang totoo, mga ropor naman kayo, kumbaga. Unang-una, ang katulad yan, meron ba namang resource person na magpo-point of order? Si Torion, nakailang point of order ba yan? May karapatan ba siya mag-point of order dyan sa naganap na hearing na yan? Hindi nyo alam, di ba? Kasi pinabayaan nyo na nagsalita siya na nag-point of order siya. So, ibig sabihin, hindi nyo alam na ang pwede lang mag-point of order ay member lang. Member ng parliamentary or member dyan sa committee. Pero hindi nyo alam. Kasi hinayaan yung mag-point of order itong si Torion na resource person na magsalita siya na magsalita. Makadalawang point of order yata dyan sa ginanap na hearing eh. Buti na lang, yung isang, may nagsalita na kayo pa yung pinagsabihan na ang pwede lang mag-point of order ay yung member lang. At walang karapatan ang resource person na mag-point of order. Doon pa lang doon nakakitaan na kayo, nakawalan nyo ng alam. Panay ang pahiring nyo ng ganyan. Hindi naman malaman kung talaga yung yung kaalaman nyo dyan sa kinandak nyong hearing. Lumalabas, nagkanda kayo ng hearing dyan para patigilin yung operation ng PNP. Yun na nga, pinagsasabihan mo itong si General Torre na itigil yung operation. Sinasabihin mo pa na itigil, and then pwede naman silang bumalik. Anong klaseng yan? Anong klaseng pag-iisip na meron ka, Bato de la Rosa? Dapat nga pagsabihan mo yung mga KOJC na huwag silang makialam dyan sa ginagawang paghahalugad ng mga PNP paghahanap kay Kibuloy dahil meron naman silang search warrant. Hindi Pag nagsasalita si General Torre, hinaharang mo Kada niya, parang inaano mo kaagad. Hinaharang mo yung mga sinasabi niya. Pero pag yung kabila nagsasalita, itong mga taga KOJC, hinahayaan mo lang sila magsalita. Hindi mo sila hinaharang. So bias ka obvious na bias yung ginagawa mong o yung ginawa mong hearing dyan, Senador Bato. Wala ka talaga Parehas kayo, mga kayong tatlong senador. Obvious naman na kayo ay makakibuloy. Mas ngayon, gumagawa kayo ng mga usap-usapan, pinapakinggan niyo yung mga
sinusumbong niya mga alipores ni Kibuloy. Katulad yan itong itong bunganga nitong attorney na to, sino ba to? Si Torion. Hinahayaan mong magsalita ng magsalita. Kaya yung ginawa mong hearing na yan, walang kwenta. Hindi naman in aid of legislation ang purpose mo dyan O yung puntirya nyo dyan. Kung yung puntirya nyo dyan ay para palabasin na masama yung PNP, illegal yung ginagawa nila, yan ang gusto niyong palabasin dyan Tapos, parang umaapila ka pa sa presidente na itigil. Ginagamit din pa yung humanity. Bakit? Nung ikaw yung PNP, nung panahon nyo ni Digong, anong pinatupad nyo yung war on drug, yung tukhang, yung double barrel, yung mga nadamay, na namatay sa mga tukhang na yan, meron bang humanity na narinig sa bunganga? Ano ka pa gumagamit ka pa ng mga salitang bukol naman sa'yo. Kaya yung naganap na hearing na yan, malamang wala na namang katapusan yan. Yun ang hinihingi sa'yo ni Torion, di ba? At sinagot mo naman na hindi mo tatapusin ng basta-basta yung hearing na yan. So, bias ka talaga Bato. At wala ka ring alam. Hindi ko alam kung napahiya ka ba na lumabas na wala kang alam dyan sa warrant of arrest? O napahiya ka ba na hindi nyo alam yung kung ano yung pagkakagamitan ng point of order? Malamang hindi ka napahiya dahil wala kang alam O siya, doon na lang at hanggang dito na lang ang ating naibibigay na reaction dito sa ginanap na hearing ni Bato de la Rosa. At yan nga, lumalabas naman na walang kwentang hearing yan. At yun, kayo na din ang bahalang magbigay ng inyong reaction. Alright, so hanggang dito na lang at maraming salamat. At thank you for watching. See you next time. Bye.